Ang Linggo ng Pagkabuhay o mas kilala bilang Easter Sunday ay isa sa mga pinakamahalagang pagdiriwang sa kalendaryong Kristiyano. Ito ay araw ng kagalakan at tagumpay sapagkat ginugunita rito ang muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan. Isang pangyayaring itinuturing na pundasyon ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Ngunit higit pa sa mga seremonyang panrelihiyon, ang Linggo ng Pagkabuhay ay hitik rin sa mga pamahiin at paniniwala na bahagi na ng kultura ng maraming Pilipino. Sa iba't ibang rehiyon ng bansa, may mga kakaibang gawi at paniniwala na isinabuhay at ipinasa mula sa mga naunang henerasyon bilang pagpapakita ng paggalang sa araw na ito at bilang gabay sa kanilang pamumuhay. Ang mga pamahiing ito ay sumasalamin hindi lamang sa pananampalataya, kundi sa malalim na kaugnayan ng tradisyon at espiritualidad sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayon ay ibabahagi ko po sa inyo ang ilang mga pamahiin sa pagsapit sa Linggo ng Pagkabuhay. Karamihan sa mga ito ay hindi direktang galing sa turo ng simbahan, kundi bunga ng mga katutubong paniniwala na naipasa sa bawat henerasyon. Una ay swerte ang magsuot ng bagong damit. Ang pagsusuot ng bagong kasuotan sa araw na ito ay simbolo ng bagong simula at swerte. Gaya ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang bagong damit ay tanda ng pagbabago, panibagong buhay at pagpapala sa darating na taon. Pangalawa ay ang pagbuhos ng ulan sa Easter ay biyaya. Kung umuulan sa araw ng Linggo ng Pagkabuhay, ito raw ay senyales ng masaganang taon at pagpapala mula sa langit. Itinuturing ito bilang ulan ng grasya dahil sumasabay sa araw ng tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. Pangatlo ay magandang simulan ang negosyo o bagong proyekto. Anumang bagong hakbang sa buhay na sinisimulan sa Easter Sunday ay magtatagumpay. Pagsisimula ng negosyo, pagtatanim at pag-a-apply ng trabaho o paglipat ng tirahan. Pang-apat ay ligtas ng maligo sa dagat, ilog o bukal. Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, ligtas nang maglibang o maligo sa mga anyong tubig. Itinuturing na tapos na ang mga araw ng delikado at mabigat ang espiritu, kaya ligtas na ang katawan mula sa kapahamakan. Panglima, salubong bilang sagradong sandali ng biyaya. Ang pagdalo sa salubong o isang tradisyonal na dula sa madaling araw na nagpapakita ng pagkikita ni Maria at Jesus ay magdadala ng proteksyon at grasya sa buong taon. Maraming mga deboto ang lumalahok sa prosesyon at nananalangin para sa mga kahilingan. Pang-anim ay ang panalangin sa araw na ito ay mabilis ding dinirinig. Ang panalangin tuwing Linggo ng Pagkabuhay ay may mas mataas na tsansa na matupad dahil ito ay araw ng tagumpay ng Diyos. Itinuturing itong isa sa pinakamakapangyarihang araw sa kalendaryong Kristiyano. At pangpito, ang pagkain ng itlog o pagbibigay nito sa mga bata ay swerte. Ang itlog ay simbolo ng buhay at pagkamayabong, kaya't ang pagbibigay ng itlog ay may hatid na swerte sa kalusugan at kabuhayan. Sa modernong anyo, ang chocolate eggs at Easter egg hunts para sa mga bata ay maghatid sa kanila ng kasiyahan at swerte. Sa paglipas ng panahon, nananatiling buhay ang mga pamahiin sa Linggo ng Pagkabuhay sa maraming bahagi ng Pilipinas. Bagamat maaaring mag-iba-iba ang anyo at interpretasyon ng mga ito, iisa ang layunin ng mga pamahiing ito. Ang magbigay galang sa banal na araw at maghatid ng gabay, proteksyon at pag-asa sa mga mananampalataya. Mula sa simpleng pagsusuot ng bagong damit hanggang sa paniniwalang swerte ang ulan sa Easter Sunday, makikita ang mga pamahiing ito ay bahagi ng mas malawak na kultura ng pagdiriwang at pananampalataya.
Sa huli, ang linggo ng pagkabuhay ay hindi lamang isang relihiyosong okasyon, kundi isang malalim na paalala ng bagong simula, buhay at pag-asa. Mga bagay na siyang pinanghawakan ng mga tao sa gitna ng bawat hamon ng buhay.